Magical lang ang hapunan namin ngayon. Ano pa nga ba? Lagi na lang yun ang kinakain namin eh. Kung paiiralin ko pa rin yung dati kong ugali, baka magreklamo din ako kay Mama. Ano ba naman to? Bakit isa lang ang ulam natin pag dinner? Kapag hindi ako nakatiis, talaga maglalabas ako ng delata para yun na lang ang kakainin ko. Ano ka ba naman, Yozo? Nagluto pa naman ako ng dinner, yun na lang! Pero hindi ako makakakain kung yun lang po ang meron! Pero kailan lang, meron ako nadiskubre na isang importanteng bagay. Walang mangyayari kung makikipagtalo ko kay Mama. Dahil sa bahay namin, isang bagay lang ang hindi magbabago sa patakaran pagdating sa paghahanda ng mga pagkain. Ngayon ang ika-22 araw. 3 days na lang. Stir-fried konjac at chikuwa. Tibale, sanay na ako. Kakain na po ako! Oh, sige, kumain ka lang! Oh my gosh, Ma! Bakit ito lang ang dinner natin? Ang dami mo namang reklamo, kumain ka na lang. Niluto ko yan na maigi kaya masarap at malasa yan. Tama ba, Papa? Kita mo na, hindi na makapagsalita ang Papa sa sarap ng kaon niya. Really, huh? But Ma, hindi lang ako may reklamo sa pagkain nating to, no? Naku, ang slow mo talaga, ate. 2 days na lang, konting tiis pa. Isang chikuwa lang ang pagkain ngayong araw. Nabali na nga, wala na akong magagawa. Mama naman, don't tell me! Isang chikuwa lang po ang kakainin natin ngayon! Isa nga lang, may problema ba? Yung niluto nyo yesterday, meron pang konja, kaya pwede pang pagtsagaan. Pero ngayon, chikuwa lang ang ipapakain nyo sa amin. As in, grabe na talaga to! Okay lang yan, kaya nga dinamihan kong niluto kong kanin eh. But Mama, hindi naman po yun kasi ang problema eh. Huwag ka na madami pang angal, kaon na, lalamig na yung pagkaon. Oo, lami ito pag mainit. Napakalinamnam na chikuwa. Masarap na, masustansya pa. Ah, sige Papa, kukuha ko ng bell. Diyos Hiko, parang may hindi tama dito. What do you think, huh? Masyadong mahina ang ulo mo, ate. 2 days na lang ang hihintayin natin. 2 days? What do you mean? 2 days na lang ang hihintayin natin bago sumweldo si Papa. Yun. Kaya naman pala, walang perang panggasto si Mama kaya konti lang ang ihanda niyang pagkain. You got it, sis. Papa, ito na ang bear mo. Pero kahit na isang chikuwa lang to, parang ang cheap naman. Ganun na nga. Pakonti ng pakonti ang pagkain na ihahanda ni Mama habang nalalapit na ang araw ng sweldo. 1 day na lang. Basta malampasan namin ang araw na to, giginhawa ng buhay namin. Nakahanda na ang pagkaon. Ano naman to? Ano ba yan? Don't tell me yan lang ang ulam natin ngayon! Oo nga pala, Meka, di ba mahilig ka naman sa enoki Yeah, mushroom? right, Ma. Pero kinakain yun kasabay ng ibang ulam saka ito yung halo sa kanin. Pero ano to? Enoki mushroom lang ang meron? Bilang mga anak, dapat hindi kayo nagrereklamo. Meron na nga nahandang pagkaon para sa inyo, kaya dapat matuwa na kayo. But Ma, hello? Ate, okay lang yan. Magtiis ka na lang ng konti. Bukas sweldo na. Yeah, right. Ang saya-saya! Ngayon ang araw ng sweldo! Tukatso ang hapunan! Hindi ako nabigo! Nangyaring inaasahan ko! Wow, unbelievable! Ang sarap ng food! Galante si Mama. Pag may key para maging galante. Masarap ba, Papa? Titikman ko pa lang. Yeah, practical nga yun. Basta pag nakasweldo na si Papa, nakakakain tayo ng masarap na tonkatsu. Sa mga ilang araw na susunod, may pagkakataon pa tayong makakain ng masasarap na food. Ayon sa observation ko, masarap ang ihanda ni Mama sa loob ng 10 araw matapos ang sweldo. Aha! Yan pala ang iniisip mo tuwing kumakain tayo. Kaya hindi ka na nagre-reklamo, no? Ano to? Tinapay lang ang dinner natin. Yuzuhiko, bakit ang layo nito sa sinabi mo? Lagot! XD pa lang ngayong araw! What? X-day? XD ang Ano yan? araw na hindi kakain sa Papa dito sa bahay. Eh pag ganun hindi na pinagplaplanuhan ni Mama ang niluluto niya, wala na tayong magagawa. Kailangan natin magtiis. Oh my gosh! Ganyan talaga kaya huwag ka nang umasa. Nagkakaroon ng XD dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya nito. May problema ba? Bakit nakasimangot kayong dalawa? Bread lang kasi ang dinner namin.
namin. Mama, ano pa bang dahilan kung bakit ganito ang itsura namin ngayon? Ano ba yung pinagsasasabi nyo dyan? Gagabihin na sa pag-uwi ang papa nyo, kaya hindi na ako nagpakahirap na magluto ng bungga. Hayaan nyo naman ako mag-relax kahit minsan. Ay, kaganda See, ng mga sabi ko na sa'yo eh, pusa. XD ngayon. Kaganda Yeah, talaga you're nila right. pagmasdan. Andito na po ako. 4 days pagkatapos ng sweldo. Mukhang pwede na kaming umasa na masarap ang kakainin namin ngayon. Mga bata, kauna ta! Ay, gutom na ako. Ay, ano to? Tinipid ang grabe ang pagkain namin. Hey, Yuzu! Bakit sana side up lang ang ulam natin ngayon? Nandito naman si Papa, di ba? Hindi ko rin alam. Bakit kaya? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganyan ang pagkain natin ngayon. Kuya Tofu! Bakit? Nandito naman si Papa. At 5 araw pa lang ang lumipas mula nung sumweldo siya. Batay sa calculation ko, dapat masarap pa rin ang pagkain namin ngayon. accurate ang observations mo, Yuzu. Magtitiis na naman tayo. Pero kinabukasan, ang pagkain namin ay... Karabing can! Oo, tinood. Ang mahal kaya niyan, kumain ka na. Hindi ko maintindihan. Kahapon Kuya Tofu lang niluto niya. Tapos ngayon nilabas niya ang pinagkakatago-tago niyang crabbing can. Anong pinagkaiba ng araw na to at tong kahapon? Wait lang, hindi ba ito yung crab and can na matagal nyo nang tinatago, Mama? Hindi naman special ang araw na to, ah. Okay lang bang kainin namin to? Ikisa itago lang yan at hayaang ma-expire. Sige na, kauna. Huwag na kayo mahiya mga anak. Ano kaya nangyari at para nag-ibang ihip ng hangin ngayon? Bakit ganon? May nagbago na ba sa patakaran sa paghahanda ng mga pagkain? Bakit ganon ang ngiti ni Papa? Sige, maliligo na muna ako. Papa! Bakit po kayo tumawa kanina? May ibig sabihin po ba yon? Ano po ba yon? Sabihin niyo na po! Kakasweldo ko lang, di ba? Pero kahit ganun, tinitipid na po agad ni Mama yung pagkain natin. Tapos ngayon naman, bigla niyong nilabas yung crabbing can. Eh hindi naman po special ang araw na to. Naguguluhan po talaga ako. Grabe, ang weird ni Mama. Hindi ko maintindihan. Sa labas. Umuulan. Nakaka-apekto rin ang lagay ng panahon sa pagluluto niya. Now, alam ko na. Ayaw na ayaw kasi ni Mama kapag umuulan. At kapag ganon, hindi siya lumalabas para mamalengke. Oh, yun pala. Talaga naman, no? Pag hindi pa tumigil ang ulan bukas, hindi ako makakapamalingki. Wala naman ang laman ng refrigerator. Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ata Shinchi! No, good morning. Uy, nandiyan ka na pala. Hi, good morning. Antok pa ako. Mika, nandiyan ka na pala. Shimi, good morning. Kung meron ka note sa lesson natin, pahiram naman ako, please. Wait, yung assignment ba? Konti lang naman ang naisulat ko eh. Tingnan mo muna. Hindi ko alam pag tumitingin siya. Hero? Mikan, magsabi ka ng totoo. Tumingin ka ba sa dibdib ko kanina lang, no? Oops, so sorry. Hindi ko sinasadya. Obvious na obvious kasi eh. Hindi magandang ugali ang tumitingin sa maselang bahagi ng katawan ng ibang tao. I'm sorry. Napansin mo pala. Siyempre naman, kahit na involuntary movement ng mga mata, napapansin to ng iba kung sensitive sila, lalo na sa mga non-verbal cue ng mga tao. Oh, para sa taong tinitingnan ng iba, siya din ang makakapansin sa non-verbal cue ng tumitingin sa kanya. Meron na bang nanilip sa'yo? Oops, sorry. Wala namang makikita sa akin eh. Gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi? Oh, sure. Doon tayo sa dati nating kinakainan. Hoy, Shemi! Pakibalik naman tong librong to kay teacher, oh. Okay, sige. Sige, nagmamadali ako eh. Salamat! Wait, Shimi, nanilip pa siya kanina? Nanilip siya. Nakita ko kasi yung paggalaw ng eyes niya. When he said na, pakibalik naman tong libro kay teacher, tapos bigla niyang binalik ang tingin niya sa'yo. Oo. Nangyari yun in just 1 second. Tama ako, di ba? Madaling makikita yun pag ikaw ang tinitingnan. Tama, ganun nga. Di ba, ang bastos ng ganun? Mga walang konsensya yung mga taong gumagawa nun. Kaya nga ayoko sa mga taong ganun eh. Yeah, you're right. Kaya binabantayan kong galaw ko. At pag may kausap ako, dun lang ako tumitingin sa mukha nila. Oo na.
understand na. Kaya bantayan mo rin ang sarili mong kilos. No prob. Hoy! Megan! Shimmy! Ha? Nakarating, wala pa ba yung bus? Wala ka pa nakikita, di ba? Ayan na pala, oh. Oh my gosh, hindi ko yung pwedeng tingnan. Kunwari wala ako nakita. Tara, sakay na! Oh. Oh, ano nangyari sa'yo, Megan? Yan, sakay na. Di ba ang bastos ng ganun? Mga walang konsensya yung mga taong gumagawa nun. Kaya nga ayoko sa mga taong ganun eh. Oh gosh, I can't help it. Bakit ganun? Ang gwapo talaga ni Leonardo DiCaprio, no? Pinanood mo nga kahapon ang isa sa mga pelikula niya, eh. Kamukha ko siya, hindi ba, girl? You think so? Pwede siguro ako sa Hollywood pagdating ng araw, no? I don't know. I don't have any idea. Hindi ko na to kaya. Pag pinipigilan ko, lalo lang ako napapatingin. Naging parang stop it! Oh my gosh! Yun na naman! Mikan, ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Wala to. Meron ng bakante. Megan, ikaw na umupo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo, eh. Thanks. Mas okay kung umupo ka muna sandali. Sige, umupo ka na. Bye-bye! OMG talaga yun. Shimi, nakita mo rin yun, di ba? Ang ano, yung zipper ni Yoshioka? As in, nakita mo rin pala? Oo, pero umiwas na lang ako para di ko makita. Grabe, iba ka, ha? Bukas na bukas nga yung zipper niya kanina eh. Napatingin niya ako dahil kapansin-pansin talaga. Ang ginawa ko na lang, tumingin ako sa bandang harap ng bus para may iwasan kung mapatingin uli. Gosh, nakita din pala niya yung nakita ko. Mama, curious lang po ako. Masama po bang manilip? Ha? Siyempre, akala mo lang saglit mo lang siyang tinitignan, pero sa maikling sandaling yun, alam na ng taong yun na tinitignan mo siya. Oh, ganun po pala talaga yun. Kailangan pa ba sabihin yun? Dapat alam mo na yun, lalo na't girl ka. Ganun ba yun? Oo naman, gaya ko. Lagi kong binabantayan ang galaw ng mga mata ko, lalo na kung may dadating na bisita at magbibigay pa ng regalo. What? Regalo? Kung hindi ako tumitingin sa mata ng beseta at abala sa pagtingin sa kamay niya na may hawak na regalo, o di ba bastos? Oo nga, tama nga kayo dyan. Kaya nga, ang gigawa ko, inaangat ko ay level ko. Ganun po ba ang lahat ng tao? Andito na ako. Oh, nakauwi na pala si Papa. May beseta tayo ngayon, si Mr. Tanaka. Kaupesen ako. Magandang gabi. Magandang gabi eh. Pasok, pasok. Pasensya na sa abala. Ay, hindi naman. Welcome ka dito. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng tumingin. Pasok ka. Medyo magulo nga lang, kaya pasensya ka, ha? Maraming salamat. Ang weirdo talaga ng kliyente pinunta natin kanina. Kakaiba. Ganun din ang tingin ko. Komportable ka ba dyan? Huwag kang mahihiya. Relax lang. Huwag kayong maging formal. Kukunin ko na yung regalo nyo, ha? Ah? Oo. Okay lang ba kayo? Ay, oo naman. Ang sabi ko, kukuha lang ako ng tsaa. Sandali lang. Ito nga pala. Simple lang to, pero sana magustuhan ninyo. Tinuod? Para sa amin ba yan? Nakakahiya naman. Nagabala ka ba't nagdala pa ng regalo? Bait mo. Hindi mo naman kailangan gawin yun, pero salamat ha. O sige, malugod kong tatanggapin ito. Maraming salamat ulit ha. Hindi ko talaga inaasahan to. Hindi talaga. Ayaw pa kasing aminin eh. Atashinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinji! Ata Shinchi! Pag naglalakad ka sa kalsada at bigla kang nadapa, maiisip mo ba?
na ang batong naging dahilan kung bakit ka natapelo kay nadaanan na ng madaming tao bago ka pa nakadaan sa kalsadang iyon. Yan ang sinabi ni Thomas Alexander the Great XIII. Sino nga ba siya? Magandang gabi Ako si Madam Tachibana. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento na nagpadala ng postcard na ito. Galing to sa isang 5 taong gulang na batang lalaki na may palayaw na water gun. Hello po, isang bagay na lang po ang pinoproblema ko at gusto ko pong humingi ng tulong mula sa inyo. Sana po meron kayong sagot sa tanong ko. Lagi po kasi akong naiihi sa kama ko pag natutulog ako. Kaya lagi din akong pinagagalitan ng mama ko pag nangyayari yun. Hindi na nga lang po ako umiinom ng tubig o ng juice bago matulog pero nawiwiwi pa din ako sa kama. Ano pong gagawin ko? Sana po matulungan niyo ko. Salamat. Okay, makikita natin yan. Gagamitin ko ang bulang kristal para malaman ang kasagutan. Ano ba ang dapat gawin ng 5 taong gulang na bata para hindi na siya maihi sa kama niya? Eto lang makikita ang sagot sa bulang kristal na hawak ko. Mag-connect lang ng tube sa body ng batang ito. Yun ang kasagutan. Ako si Madam Tachibana, ang dakilang manghohola. Kakatanggap ko lang ng pinakahuling balita tungkol sa susunod na episode ng Atashinchi. Hindi naman siya lasing, pero bakit siya nagkakaganyan? Si Papa, wala sa sarili niya. Abangan din ang please lang, huwag mo na siyang purihin. At marami pang iba. Sa title pa lang, alam mo na agad kung tungkol saan ang kwento.